Ayan, grabe. Nagpapatid na sila ng sigaw ng bayan. Nakapanood po ba kayo ng live hearing ng Senado kagabi? O hindi po. So, eto na lang po. Ano po masasabi nyo sa umiinit na sigaw ng bayan na impeach for VP Inday Sara? Ano po masasabi nyo ron? Para sa akin po, bilang sa ordinaryong Pilipino, karapatan po ng mga tao na ilabas yung boses nila sa masa. Kung ano po yung nararapat, kailangan po ng tamang hustisya para malaman ng mga Pilipino kung ano ang totoo talaga. Lalo na po sa nangyayari ngayong kalagayan ng ating bansa. Gusto natin ng mabuting pinuno, gusto natin ng tapat na serbisyo. Karapatan po ng publiko na malaman kung ano nangyayari at ang pondo ng bayan kung saan po talaga nailagay. Opo, napapansin niyo po ba medyo dinidelay nila yung hearing? Ayon po, marami pong nangyayaring delay tactics na ginagawa nila. Subalit naniniwala po ako, marami pa rin mga Pilipino na naniniwala na may pag-asa pa po ito matuloy. Dahil higit po kanino man, ang people power pa rin po ang mas malakas ang boses kumpara sa mga Senado na ang nagduklok din sa kanila mismong mga Pilipino. Ayun. So ma'am, hanggang kailan natin ipaglalaban yung karapatan ng ating mamamayan? Hanggat hindi pa rin po sila nagigising, hanggat pang sarili lang ang kanilang adikain, gusto po natin na ang mga mamamayang Pilipino, kung kailangan po hanggat kaya nagisingin, ipahayag ang ating boses, mas malakas, mas may kakayahan, hindi sa pansarili kung hindi para talaga sa buong sambayanan. Opo, sige, mensahe na lang po sa ating mga mamamayang Pilipino. Sa mga kapwa po namin, kababayang Pilipino, ginagawa po natin ito hindi dahil tayo binayaran, hindi tayo naririto dahil gusto lamang natin. Naririto po ang lahat ng iba't ibang organisasyon, iba't ibang sekta na mga Pilipino dahil naniniwala po tayo na hindi kikilos ang mga Senado kapag hindi sila kinalampak, hindi sila pinukpok, hindi nila naririnig ang akala nila dahil sila ay naluklok sa pwesto, magagawa na nila ang kanilang gusto. So wag po tayong pumayag na tayo'y pagharian ng sino lamang at pansariling adhikain lamang. Ang kagustuhan po natin ay para sa ikabubuti ng sambayan ng Ma'am, may nagsasabi rito, bayad ho ba kayo? Yan, at sabihin nyo na, pagkakataon nyo na para... Kapag sinabi po namin, ako honestly, pag sinabi po ba namin hindi bayad, marami pong maniniwala. Pag sinabi po na ikaw ay sumisigaw sa kalye, ang tawag po sa amin, imbes na aktivista, isang terorista. Iba po ang tingin. Pero hindi po ba maaari na kami nagpapahayag lamang ng boses at kung walang magsasalita, paano pa po ang mangyayari sa mga Pilipino? Kung hindi ngayon, kailan pa po tayo kikilos? Ano po ang mangyayari kung papayagan lang natin mangyari ang lahat ng pang-aabuso sa ating gobyerno? Ayan, thank you so much ma'am. Mabuhay po ang LPNLY Cavite Chapter. Salamat. Maraming salamat po ma'am. Sister po from Imos. Ayan, welcome po sa ating bunting channel. Sister, kamusta po kayo? Po. Okay naman po. Sana po masasabi nyo sa... 83 pa po ako. Po? 83 pa. Wow, parang wala po sa edad nyo na 83 na po kayo. Lahat na muna pagdaanan ko na. Opo. Pero sobra-sobra na po nangyayari sa ating bayan. So, ano po masasabi nyo sa... Ginagawa ko tayong mga tanga. Wala nang rule of law. Very unconstitutional ang ginawa nila na pagre-remand sa impeachment case sa balik sa House of Representatives. Unconstitutional, illegal. Yun nga po, parang hindi nila maintindihan kung ano mga ibig sabihin ng forthwith, no? At saka isa pa, ma'am, saan mo ba sila? Sila ba senator ng bayan o senator ng ilang tao Sila lang? po, pangitang-pangita po, meron silang personal na political na interest. Wala po ang interest ng bayan sa kanilang mga puso. Yun ang nakakatulong. Opo. Mensahe po sa ating mga senator. Well, Judges. mga pinagkikitagana namin mga senador, kayo po ay niluklok ng bayan, kayo po ay sumusweldo na galing sa buwis ng bayan. Sana po naman ay magtrabaho kayo para sa kabutihan ng bayan. Yun lang po. Magkaroon kayo ng konsyensya, magkaroon kayo ng sense of accountability and transparency and integrity. Please.
Ayan. Thank you so much po. Sige po, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Yung sa akin lang po, masasabi ko lang po, harapin niyo po para sa ganun malaman po ng taong bayan paano po yung katotohanan. Ang maganda po niyan, humarap po siya para po ang mga ibang tao maintindihan po kung ano po ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. So, handa po kayong ipaglaban kung ano po yung karapatan ng taong bayan. Oo naman po, kasi syempre, taong bayan po, majority po yan, paano po yung para sa kabutihan ng lahat, yun po ang dapat ang masunod. Sa kabutihan po ng lahat. Okay, sige, maraming salamat po. Maraming po salamat. Okay. Once again, interviewin po natin dito yung isang bunyog. Di ba? Sir, ano po masasabi nyo sa naging resulta kahapon dyan po sa loob ng Senado? Isa masasabi ko, siguro nalilipasan ng gutom ang mga senador natin. Hindi makapag-desisyon ng tama eh. Grabe. Pinabastos sa ating saligang batas nila eh. Para silang mga batang dinidiribulang-bulang ibabalik kung saan-saan eh. Walang direksyon eh. Talagang nakadisbaya yung yung resulta ng botohan, 18-5. 18.5 siguro, nalilipasan lagi ng gutom yung 18 senador na yon. Dahil puta, grabing ginagawa sa atin sa ligang batas eh. Dapat yung author ng 1987 Constitution, kasuhan yung mga senador na impeach yung mga abogado noon dahil si author binabastos ang kanyang pagka-author doon sa ginawa 1987 Constitution eh. Section 3 by 60 eh. Mismong si Honorable Asko dapat. nga nagsabi, di ba, na talagang import with, talagang dapat ginagawa. So, we should, Mr. Ascoña should be disbar the attorney Tolentino, si Escudero, binabastos nila sa ligang batas eh. Sa palagay nyo, sir, saan ba sila naglilingkod? Sa taong bayan ba o sa... Naglilingkod yun sa lahing Duterte, pinakamababang uri dito sa balat ng lupa, hindi sa taong bayan. Mga klaseng tao yan. Kawawa ng bayan natin kung hindi tayo kikilos lahat eh. At ganun din po, no? So may mga senator judge tayo na gusto ayaw tumawid dun sa 20th. Lilima yun eh. So I belong to Mr. Gatchalian. Dati Duterte yan, nagising siya. Sabi niya, I'm a senador to protect the Constitution, not to protect the politician. So, saludo ko kay Gatchalian ngayon. 5 lang yan eh. Gatchalian po, Pinay, si Coco. Then, yung isa natin senador, si Montevero. Siya naninindigan lang yan eh. Isang senador natin. So ano po masabi nyo? Nagkaroon po ng parang remand back to the camera, ganyan klaseng usapin. Isang malaking kalokohan yung riban na yun. Nasa kanila na yun eh. Bakit nila ibabalik pa? Ano, maglulukuhan tayo? O ba nag-combine na sila, di ba? Oo. O so ganyan pa. So ano pong aasahan natin sa ganyang takbo? Opo. We protect the Constitution. Tayo gumalaw lahat. Tayong aasahan ng mga politika, wala tayong aasahan dyan eh. Tayong gagalaw mamamayan. So meaning to say, nangangamoy, pwede magkaroon ng People's Power 3. Probably. Di ba? So mensahe sa ating mga kababayan, sir. Mga kababayan, yung mga saradong isip, buksan yung isip. Huwag niyong hangaan ng mga taong sarado ang pag-iisip kung hindi pa sarili lang mga politiko. Buksan yung isip, magkaisa tayo, magtipon-tipon tayo dito. Maraming salamat, sir. Mabuhay po yung bunyog. Okay.